Importante talaga yung ekonomiya natin, pero hindi naman ibig sabihin isusurrender natin yung ating dignidad para lang of course ma-maintain natin yung isang economic relation na of course maaari ding gamitin ng bansa na yan laban sa atin, no? Nagiging tinatawag natin yung economic relations, nagiging predatory economic relations na ginagawa talaga ng China sa mga ilang bansa pag hindi sila natutuwa dun sa bansa na yun. Admar po ito. Ito pong girian sa pagitan ng mga tagapagsalita ng Embahada ng China at mismo ng kalihim natin. Tingin niyo po dapat itong magpatuloy o magkaroon ng matinding diplomasya considering sa lagay din ng ating ekonomiya na nangangailangan din tayo ng mga bansa na makakatulong po sa pagpapalago ng ating ekonomiya sa kasalukuyan? Well, kasi ang ginagawa naman ng mga Chino, no, lalo na yung embahada nila at lalo na ng kanilang ambassador, ito yung tinatawag nating wolf warrior diplomacy na ginagawa ng mga Chino pag of course hindi sila natutuwa nilang host country. No? So, part yan, no? Dapat nating harapin na talagang na-target tayo na kumbaga na focus yung China dito, yung ambassador nila, na mag-conduct ng wolf warrior diplomacy. Kailangan naman of course sa ekonomiya, importante talaga yung ekonomiya natin, pero hindi naman ibig sabihin isusurrender natin yung ating dignidad para lang of course ma-maintain natin yung isang economic relation na of course maaari ding gamitin ng bansa na yan laban sa atin, no? Nagiging tinatawag natin yung economic relations, nagiging predatory economic relations na ginagawa talaga ng China sa mga ilang bansa pag hindi sila natutuwa dun sa bansa na yun. Hindi sila nagbebenta ng rare earth. Hindi nila binibili yung mga produkto katulad ng ginawa nila sa Australia noong 2020 dahil kasi nag-call ang Australia ng investigation sa origin ng COVID-19 pandemic. Nagalit ang mga Chino, hindi nila binili yung Australian beef, Australian wine, Australian lobster. So ganyan, ginagawa. Kaya na hindi tayo dapat matali doon at hindi dapat natin katakutan yung ginagawa ng mga Chino. Pag hindi sila natutuwa sa isang bansa, nagko-conduct sila ng isang very harsh economic predatory policy. Opo. Kamakailan lang po ay may pahayag din po ang Pangulo patungkol sa joint exploration, energy exploration, na may maganda na raw mga napag-uusapan ang Pilipinas at China. Anong nakikita niyo po rito? Hindi ba makakaapekto yung world war na kasalukuyang nangyayari para maunsyami itong magandang purpose nitong usapan na ito patungkol sa enerhiya? Well, hindi na babago yung sinasabi ng ating Pangulo, no? Kasi nung kapanahunan din ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, nagkapirmahan pa nga tayo ng Memorandum of Understanding for a joint development. Nung May, I think this was in 2018. Nung November 2018, na bumisita pa dito si President Xi Jinping at nilagdaan nila yung Memorandum of Understanding. Unfortunately, wala rin nangyari. So maganda, may pinag-uusapan, pero ang katanungan dyan, meron ba itong pupuntahan? No? Kasi talagang medyo sensitive rin at komplikado yung negotiation regarding joint development. No? So I think it remains to be seen. Let's give it the benefit of the doubt kung matutuloy yan. Pero kumbaga, hindi rin natin dapat payagan na for example, no, ginawa ng Chinese Embassy, sinanksyon nila si Secretary Gibo Teodoro na hindi naman dapat. Ginagawa lang ng Secretary Gibo Teodoro yung trabaho niya bilang isang defense secretary. At of course, ang karakter ni Secretary Gibo Teodoro, matalino siyang tao, isa siyang abogado, at very articulate siya. Hindi siya pumapayag pag binabastos tayo ng mga Chino. So natural lang yan. No? Talagang kung gagamitin na tayo ng Chinese wolf warrior diplomacy, dapat lang sagutin ni Secretary Gibo Teodoro. Ang pikon pa nga dito mga Chino, isa-sanction nila sa Secretary Gibo Teodoro dahil ginagawa lang niya yung trabaho niya. Opo.